Bukan mong buksan ang iyong TV, iwan ang iyong radyo, magbasa ng dyaryo. Maaring mapahinto ka at iyong mapagbubulay-bulayan kung bakit ganito karahas ang ating mundo at ganito kahirap, ang puno ng kamatayan. Ano pat, ang dami-daming tumatakbo sa ating puso't isipan kung ito ba ay may katapusan. Ano pat binuo ang ganitong klaseng programa upang ang mga katanungan natin isasagutin ng Biblia. Narito ang iyong lingkod, si Brother Joel Padilla. Yan, isang magandang araw po sa atin. Ako po ulit ito si Brother Joel Padilla at ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat patuloy po tayong may kalayaan na makapagbahagi ng salita sa pamamagitan po ng social media. At bago tayo magpapatuloy, ay muli ko po kayong inyayahan at tayo po muna manalangin. Mapagpala po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sapagkat may kalayaan po kami mag-aral ng mga salita. Muli po namin inaanyahan ang pamatnubay ng banal na Espiritu. Gamitin niyo po ako magsasalita ng kagaya ni Aaron na mapagpahayag ng mga katotohanan. Sa ganon, kayo ay makilala ng mga tao at lubos po sila magtiwala sa inyo at maunawaan lang mayroong Diyos na nagmamahal sa bansa amin. Masa po kami na sa pag-aaralan, ito'y tumimo sa puso't isipan at ito'y aming isa kabuhayan. Ang aral na bahagi sa iba. Dito po aming hiling, kalakip paghingi namin sa kasalanan na gawa. Ay pagpatawad niyo po ang bansa sa amin, alang-alang sa aming Panginoon Jesus, siya amin pong tagapagligtas. Amen. So mga kapatid, papasok po tayo dito sa ating pag-aaralan. At ang background nito, pagkatapos ng Panginoon ay magpagaling ng isang inaalihan ng demonyo, yan, gusto sanang sumama nung inaalihan ng demonyo nung mapagaling siya ng Panginoon Jesus, pero sabi ng Panginoon Jesus, umuwi ka sa inyo at ipamalita mo kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus sa iyo. So dito, uulitin ko po, Lucas chapter 8 verse 40 hanggang 56 po, mga kapatid at mga ka-vlogger. So dito, after niyang mapagaling yon, umupo siya sa isang lugar at nangaral siya. Patungkol naman sa sisidlan ng alak at saka sa isang lumang damit. Pagkatapos niyang mangaral, biglang may dumating sa kanya na kung saan merong kailangan. Ayan. Sabi niya dito, at sa pagbalik ni Jesus ay sinalubong siyang may galak ng karamihan sapagkat hinihintay siya nilang lahat. So maraming gustong makinig sa Panginoong Jesus. Sa 41 ng chapter 8 po ng Lucas. At narito, lumapit ang isang lalaking nagngangalang Jairo. Ayan. Na siya ay isang pinuno sa sinaguga at siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at ipinamanmanhik sa kanya na pumasok sa kanyang bahay. Ayan, dito tayo papasok sa ating pag-aaralan. So, merong isang leader ng sinaguga na kung sa sinabing sinaguga, isang church o simbahan na kung saan nakiusap sa Panginoong Hesus sa ibang talata nito, itong si Jairo ay kamamatay lang daw ng kanyang anak at naniniwala siya na kapag kahinawakan ito ng Panginoong Hesus ay gagaling. Tinding pananampalataya ito mga kapatid. Bakit? Dalawang klaseng pananampalataya. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay gaano katibay at gaano katatag ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon Hesus. Okay po, ulitin ko. Gaano katibay at gaano katatag ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. So yun po ang ating pag-aaralan. Sa verse 41, sinasabi niya dito na kung saan gusto niyang isama ang Panginoong Hesus doon sa kanyang bahay. At sa 42, sapagkat siya'y may isang bugtong na anak na babae na may 12 taong gulang at siya'y naghihingalo. Datapwat samantalang siya'y lumalakad ay sinisiksik siya ng karamihan. Dito sa saling ito, naghihingalo pa lang pero sa ibang salin, kamamatay lang ng kanyang anak. Ayan. Okay. Kasi mamaya maunawaan nyo kung bakit sa ibang salin kamamatay, dito ay naghihingalo. Kasi nagpunta pa lang yung mga tao doon. So, ang pagkaunawa nila nung dumating sila, iniwan nila yung bata doon, naghihingalo pa lang. Okay. Sabi niya, verse 43, at isang 42 na tayo pala. Habang papunta ang Panginoong Hesus doon at gusto niyang tulungan yung pananampalataya ni Jairo,
may isang babae na may 12 taon ng inaagasan. Ilang taon? 12 years na pong inaagasan itong babaeng ito. At ang problema, habang ang Panginoong Hesus ay papunta sana sa bahay ni Jairo, siniksik siya ng napakaraming tao. Ang ibang mga pag-aaral nito, ang iba'y sumama lang para makichismis, ang iba'y sumama lang para siraan, ang iba'y sumama lang dahil naghihimala ang Panginoon ng pagkain, ang iba'y gusto namang pagalingin, ang iba'y gustong makinig ng salita ng Panginoon. So, paalis na ang Panginoon, siniksik siya ng maraming tao. Ngayon, merong isang babae na 12 ng taong inaagasan na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay at sino may walang makapagpagaling sa kanya. 12 taon, inaagasan na siya. Yung buong buhay niya, pati income niya, inubos na niya doon para gumaling siya. Inubos niya doon sa mga doktor. Pero anong nangyari? Wala. Dahil hindi kayang pagalingin ng ganitong klaseng sitwasyon. Okay, pagkasunod po nito, at ang sabi niya, 44, ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit at pagdakay naampat ang kanyang agas. Okay, siksik yung maraming tao, nandun yung babae sa likuran, dumaan ang Panginoon Hesus. Sa ibang salin nito, tumakbo daw sa kanyang isip na kung mahawakan ko lamang ang laylayan ng taong ito, nananampalataya akong gagaling siya. Okay. Tapos, dito makikita, sabi ko, 2 klaseng pananampalataya. Ito, verse 45. At sinabi ni Jesus, sino ang himipo sa akin? Tanong siya, sa dami ba naman tao? At nang tumanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro, tanggi, hindi kami. Ito naman si Pedro sabi, at ng mga kasamahan niya, Guru, iniimpit ka at sinisiksik ka ng karamihan. Natapat sinabi ni Jesus, may humipo sa akin sapagkat naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin. Ito papasok yung mga nagsasabing ang Panginoong Hesus ay hindi daw Diyos. Paano niya maramdaman yun kung hindi sa Diyos? Walang normal na taong ganun. Tanging Diyos lang ang makakaramdam. Subukan mo nga sa daming tao, tas may hawak lang sa iyong garment, nandun sa iyong laylayan, mahawakan lang, maramdaman mo sa iyong buong katawan na may lumabas na kapangyarihan. Kaya kung sasabihin ng mga tao na Jesus is not God, hindi ako naniniwala doon. Because I believe na si Jesus Christ is God. At this time nga lang, nagkatawan tao. Bakit? Para iligtas po ang bawat isa sa atin. So dito papasok mga kapatid na kung saan ang Panginoong Hesus nung may humawak sa kanyang laylayan, ramdam niya agad. Bakit? Ugali niya talaga ng isang Diyos na alam niya lahat. Okay po? Yan. At sabi niya dito, ito po mga kapatid, sabi niya, datapot sinabi ni Jesus, may humipo sa akin sapagkat naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin. Verse 47. At nang makita ng babae na siya'y hindi nalingid, ay lumapit siya ng nangatal. Natakot yung babae. Sabi niya, hindi pala pwede itong basta na lang. Alam niya lahat eh. Okay po. At sabi niya, nangatal siya, nanginig. At nagpatira pa sa harapan niya na isinasaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya'y hinipo niya at kung paanong gumaling siya kapag daka. Okay. So natakot yung babae at ikwininto niya, excuse po, kung bakit siya gumaling. At kung bakit din siya humawak doon sa laylayan ng damit ng ating Panginoong Hesus. At sabi niya, at sinabi niya sa kanya, sabi ng Panginoong Hesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yumaon kang payapa. Yan. So yung babae, dahil sa tibay ng kanyang pananampalataya, sinabihan siya ng Panginoong Hesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Alam niyo minsan ang Panginoong Hesus kapag nanalangin kayo, kayang-kaya niya talaga tayong pagalingin. Sa isang ganun lang, gagaling ka agad. Ang problema, kapag kayong humihingi ay kulang sa pananampalataya, mababaliwala yung iyong panalangin. Para ka lang humihingi sa isang tatay na, tay, bigyan mo ako. Pero para kang nagsasabi na, kung hindi, di okay lang. Pero ang pananampalatayang totoo, napakahalaga yun sa isang Kristiyano
lalo na kung ikay Seventh-day Adventist, na kung saan huwag kang magalinlangan. Yes, totoong may sinasabi na sa prayer, merong wait, merong no, at saka merong yes. Pero, huwag mo nang isipin yun, either ibigay ng Panginoong Hesus or hindi, paniwalaan mo na lang na kayang gawin yun ng Panginoong Hesus. Okay po? Ayan. At sabi niya dito papasok na yung babae ay, isipin mo, sino kayang taong makakagawa ngayon yan? May dadaang kunwaring doktor, hahawa ka lang doon sa kanyang laylayan, gagaling ka. By pananampalataya, hindi man lang siya, sabihin na natin, hinawakan ng Panginoong Hesus, hindi man lang siya niyakap, o hindi man lang kinausap, o pinanalangin, o kaya may ininjikan sa kanya, o kaya pinainom ng kung ano man yung gamot. Matindi ang pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, naniniwala ka sa isang bagay na hindi mo nakikita, ngunit mararanasan mo at mararamdaman mo. Dito papasok mga kapatid yung pananampalataya bilang isang Kristiyano ay napakahalaga. Dahil kung ang babae ay nananampalataya siya, nagagaling siya, ikaw pa kaya ngayon? Kung ikay may karamdaman, maniwala ka, kayang-kaya kang pagalingin ng ating Panginoon Hesus. Kung ikay may problema, maniwala kang kayang-kayang solusyonan niya ng ating Panginoon Hesus. Minsan tayong mga tao, 1, 2, 3 to 4, pinakamataas na yung 5 na option para magawa natin yung solusyon ng ating buhay or mga problema. Pero sa Diyos, magbilang ka lang ng ilang option, hindi mabilang ang paraan ng Panginoong Hesus upang matugunan ang lahat ng pangailangan natin araw-araw. Amen? Ako, masasabi ko talaga, amen mga kapatid. Okay. So, balikan natin si Jairo. May nagpakita na ng pananampalataya na pag nahawakan lang yung garment or yung damit ng ating Panginoon, yung laylayan ng damit ng ating Panginoon Hesus, gagaling siya. Balikan natin si Jairo. Isipin mo, si Jairo ay nagmadali dahil naghihingalo ang kanyang anak. Ang problema, mayroon pang humarang na babae. Matinding pananampalataya. Mas matindi ang pananampalataya ni Jairo dito. At sabi niya, pagkatapos niyang masabihan yung babae na pinagaling ka ng iyong pananampalataya at umalis ka na, sa 49, samantalang nagsasalita pa siya, ay dumating ang isa na mula sa bahay ng pinuno sa sinaguga na nagsasabi, patay na ang anak mong babae, huwag mong bagabagin ang guro. Okay. So si Jairo mismo ang pumunta doon. Ngayon, merong sumunod kasi naantala nga ng Panginoong Hesus dahil doon sa babaeng kanyang pinagaling. Sumunod yon at ang sabi niya, patay na ang iyong anak, huwag mo nang gambalain ang Panginoong Hesus. Antindi anong sakit nun? Sinabi lang kamakailan ni Jairo, naghihingalo ang aking anak. Sa ibang salin nga ay, kamamatay lang ng aking anak. Kasi, bakit magkaiba, pero same lang naman yung takbo nun eh. Kasi doon sa kwento, hindi na dinetailed na yung pamamaraan sa pakikipag-usap ni Jairo. Diniritso na doon sa sinabing kamamatay lang. Pero pareho lang yung sitwasyon na iyon. Nandun si Jairo, nung dumating siya, naghihingalo. Sumunod naman ito ngayon, yung ating binasa po, si Jairo ay kinabahan at siyempre nalungkot siguro dahil may nagbalita na yung kanyang anak ay namatay na, kawag na niyang guluhin pa ang Panginoong Hesus. At ang sabi niya dito, samantalang nagsasalita pa siya, ay dumating ang isa na mula sa bahay ng pinuno sa sinaguga na nagsasabi, patay na ang anak mong babae, huwag mong bagabagin ang guro. Datapat ang marinig ito ni Hesus ay sumagot sa kanya, huwag kang matakot, mananampalataya ka lamang at siya'y gagaling. Alam niyo minsan, ang ating pananampalataya, bumabagsak yan, lalo na kung makaka-encounter tayo ng ay may problema ka na, susundan pa na ibang problema, ay talagang nanghihina ka. Kaya dito, to the rescue agad palagi ang Panginoon. Remember, always, ang Diyos ay re-rescue sa panahon na hindi mo na kaya. Kaya nung malaman kasi ni Jairo, nung pinanghinaan, sino kang hindi panghinaan ng loob, babalitaan, patay na yung anak, parang mawala na siya ng pag-asa. Okay pa sana yung maghihingalo, at least mahininga ka pa.
Pero ito ngayon, patay na. So pinanghinaan din ng loob si Jairo bilang isang tao to the rescue agad ng Panginoong Hesus at sinabi niya, laksan mo ang iyong pananampalataya dahil ang iyong anak ay gagaling. Kaya huwag kang matakot. Kaya kung ano man yung pagsubok sa buhay natin, ikukunik natin ito, ano man yung pagsubok sa buhay na dumarating sa atin, huwag kang panghinaan ng loob, sabi ng Panginoong Hesus. Laksan mo ang iyong pananampalataya, huwag kang matakot. Bakit? Lahat ng iyong problema ay kayang-kayang solusyonan ng Panginoong Hesus yan, kahit pabuhay mo ang kapalit diyan. Okay po? At ang sabi niya dito, at nang dumating siya sa verse 51 po tayo ng Lucas chapter 8, sabi niya, at nang dumating siya sa bahay ay hindi niya ipinahintulot na pumasok na kasama niya ang sinumang tao, maliban kay Pedro, kay Juan, kay Santiago, na ang ama ng dalaga at ang ina nito. So pumasok sila sa sinaguga, sa bahay, doon sa sinaguga, siyempre doon nakatira si Jairo, ay iniwan niya yung ibang apostol. Bakit? Gusto kasi ng Panginoon minsan na yung mga taong may pananampalataya, minsan yun lang gusto niyang magiging kasama. Yung may malaking tiwala sa kanya. Kaya dito, papasok si Pedro, si Juan, si Santiago, malaki ang pananampalataya nito. At dahil yung tatay, masasabi nating malaki ang pananampalataya, dahil nung sinabihan siya ng Panginoong Hesus, huwag kang matakot, laksan mo ang iyong loob, gagaling ang iyong anak. Sumunod, ibig sabihin, naniniwala siyang gagaling. Kasi kung hindi siya naniniwala at wala siyang pananampalataya, wag na Panginoon, patay na eh. Okay na yun? Kanina sana yun, kaya lang nantala tayo. Pero hindi. Kahit alam niyang patay na ang kanyang anak, nandun pa rin ang pagtitiwala niya sa Panginoong Hesus. Malamang narinig nito ni Jairo na ang Panginoong Hesus ay kayang magbigay ulit ng buhay. Amen? Amen, mga kapatid. At ang sabi niya dito, okay, tuloy natin po. Sabi dito, at tumangis ang lahat at pinanalambitan ang dalaga. So pagdating doon, maraming giyakan. Ganun, giyakan doon. Mumblema sila. Pero minsan alam nyo sa time ng mga Hudyo, pag may namatay, nag-hire sila ng iiyak dito sa Pilipinas. Kalayaan tayong umiyak sa ating Kasi sa kanila, depende na lang siguro, pero ang pagkakaalam ko dito, nag-hire sila ng iiyak, mga fake yung nag-iiyakan doon. Okay po. So sabi niya dito, at tumangis ang lahat at pinanambitan ang dalaga. Datapwat sinabi niya, pagpasok ng Panginoong Hesus, maraming nagiyakan. Alam niya, itong mga nagiyakan dito, mga fake lang to. Binayaran lang siguro yun. O kaya, sabihin natin, nakikibidyo lang. O kaya, nakikiiyak lang doon. Ganon. So sabi dito, huwag kayong magsitangis sapagkat siya hindi patay kundi natutulog. Dito ngayon papasok yung pananampalataya ng mga tao. Sama si Pedro, si Juan, si Santiago, kasama din yung nanay at tatay ng babae, ng dalaga. Pag sabi ng Panginoon Hesus, huwag kayong magkukunwaring mag-iiyakan diyan kasi yung bata, hindi pa yan patay. Sabi niya, kundi natutulog. Verse 53, at tinawanan nila siya na nililibak na ng napag-aalamang siya'y patay na. Kantsaw natanggap ng Panginoon Hesus. Sabi siya, nangyari sa iyo? Patay na nga yung bata. Sasabihin mong natutulog lang, tinawanan siya. Kaya kita mo yun, yung mga tao dong nagiiyakan, nagkukunwari lang, kaya nung marinig lang sinabi ng Panginoon Hesus na natutulog lang, tanong mo, tumawa sila. Kasi mga fake lang yung mga tao dong nagiiyakan. Binayaran lang siguro yun. Ang iba, nakikiisyoso. Ang iba naman, nagkukunwaring nakisimpatya doon sa namatayan. Okay po. Sabi niya, at nagbalik ang kanyang espiritu. Verse 54, sorry po. Datapwat tinangnan niya sa kamay at tinawag na sinabi, dalaga, bumangon ka. Okay. Tingnan nyo. Kung titingnan po natin sa ibang salin, bago pagalingin nyo ng Panginoong Hesus yung dalaga, sabi nun doon ng Panginoong Hesus, huwag kayong magsiiyak, itigil nyo yan, yung pagkukunwaring pag-iyak, dahil ang bata hindi patay kung natutulog, tinawanan siya. Sa ibang salin, pinalabas yung mga taong yun. At ang natira doon, si Pedro, si Juan, si Santiago, yung dalawang nanay, at yung dalawang magulang ng bata, yung tatay at nanay,
At syempre, nandun yung dalaga nakahiga. Kaya sa ibang salin, nilapitan ng Panginoong Hesus at sinabi niya, Ining, bumangon ka. Sa ibang salin ay tabeta kume. Yan. Big sabihin, mabuhay ka ulit. At ang sabi dito sa verse 55, at nagbalik ang kanyang espiritu at siya nagbangon. Pagdaka at kanyang ipinag-utos na siya bigyan ng pagkain. Verse 56, at nagtaka ang kanyang mga magulang, datapwat ipinagbili niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang kanyang ginawa. Okay, dito papasok mga kapatid, doon natin tatapusin ang kwento. At gusto kong ikunik ito sa ating buhay. Nakita natin yung pananampalataya, na dalawang klaseng pananampalataya. Kanina, mahawakan lang niya yung babaeng inaagasan na 12 taon, yung damit na laylayan ng ating Panginoong Hesus, gagaling siya at gumaling siya. Ito yung mga taong ika ay umaasa lang sa Panginoong Hesus na ika ay ang pag-asa nila ay nakafocus lang sa Kanya. Kaya minsan tayong mga Kristiyano, tayong mga Seventh-day Adventist, mawalan lang ng bigas na isang araw, kala mo na tinabunan ng buong mundo. Wag ganun. Tibayan ninyo ang pananampalataya. Lalo na sa panahon ngayon, may COVID-19. Yung may mga karamdaman, hindi ko masasabing hindi ako matatamaan din nun. Ang ibig kong sabihin ito, ano man yung ating nararanasan yun, magtiwala lang tayo sa Kanya. Gagawa ng paraan ng ating Panginoong Hesus. Amen po? Yan. Tapos, kung inyong titingnan, yung pananampalataya ni Jairo ang gusto kong ating pagbigyan ng talaga ng pansin. Bakit? Actually, pwede na nga siyang mawala ng pag-asa doon. Kasi naharangan nga ng babae. Patay na yung anak niya, pero pinagaling pa rin. Alam nyo, ang natutunan ko doon ay doon sa mga taong mga ika ay nakikisimpatya lang doon. Doon natin makikita na yung pananampalatayang pike o fake ika. Tamo, tinawanan siya. Kaya pinalabas ng Panginoong Hesus. At ang kanyang inilagay lang doon, yung may mga pananampalataya sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, sa huling kapanahunan, ang pwede lang makasama ng Panginoon Hesus doon sa langit na bayan ay yung may mga pananampalataya sa Kanya. Yung totoo ha. Paano mabubuhay ang pananampalataya? Sa paggawa. Hindi lang pwedeng sabihin natin na, Panginoon, naniniwala ako sa iyo. Pero hanggang doon lang sa salita. Ang sabi ng Panginoon, kung may pananampalataya ka, kailangan makikita sa gawa. Kaya yung tatay at nanay ng bata, nakita sa kanila na nananampalataya silang pagagalingin sila ng Panginoon Hesus. Alam niyo, bago ko tapusin itong aking vlog, ang buhay natin, kinakailangan napakalaga yung matibay na pundasyon at relasyon sa ating Panginoon Hesus. Ang totoo niyan, hindi ako pastor. Pero sinisikap ko na magampanan ko bilang isang manggagawa na mas tibayan ninyo ang inyong pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, yun lang ang inyong passport papunta sa langit. Yung pagtiwala ninyo sa ating Panginoon Hesus. Alam niyo po, ang buhay natin hindi natin hawak. Maring bukas makalawa, wala na ako. Hindi ko naman ipinapanalangin. Maring kayo din. Pero ang napakahalaga nito, whether mamatay o sa mabuhay ang bawat isa sa atin, napakahalaga na tibayan natin ang ating pananampalataya. May sakit ka ngayon, wala kang pera, wala kang trabaho, wala kang ginagawa, o ano man ang iyong nararanasan ngayon, whether sa kasiyahan man niyo, kalungkutan, o kahirapan, o pagkakasakit, magtiwala ka, kapatid, na ikaw ay tutulungan ng Panginoon Hesus. Sa lahat ng iyong pangailangan ay kaya nang ipuprovide niyan. Kung ang kanyang ang buhay ay kaya nang ibuhis, how much more pa yung itong simple nating pangailangan. Sabi nga ng Panginoon Hesus, kung ang mga maya nga, lamang tinatanim yun, pero sila'y nabubuhay. Lalo na yung liryo, hindi man lumalakad yun para kumain, pero sila'y nabubuhay. Ang liryo, ngayon maganda, bukas puputulin, itatapon sa apoy. How much more pa daw ikaw na tao, na kinupya ka mismo ng kawangis, kinuha ka mismo doon sa original. Kopya kasi yung ating katawan doon sa original, ang iba kundi ating Diyos. Kung nyo maalala sa Genesis, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Kaya hindi ka pababayaan natin, Panginoon Hesus. Tandaan mo, ang buhay niya ay ibinuhis para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya iyo itong pananampalatayaan at paniniwalaan na kahit anumang dumadagok sa ating buhay, na kahit ang buong mundo ay parang pasana natin, magtiwala ka na ang Diyos ay andyan palagi. Sabi nga ng Panginoon,
Kung sino man yung nabibigit ang lubha ay lumapit sa akin, bibigyan ko siya ng kapahingahan. Kaya kapatid, ngayong araw na ito, umaasa ako na sa itong vlog kong ginawa, magdulot ito ng isang paraan upang magtiwala tayo sa ating Panginoon Jesus. Muli, ako po ito si Brother Joel Padilla. At bago po tayo magtapos, inaanyahan po tayo manalangin. Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa aming pag-aaral. Ito na may tumatak sa puso at isipan at tulungan kami na mas tibayan pa na pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Panginoon, ikaw na pong bahala sabat sa amin, lalo tigit dito sa mga nakikinig. Magdulot naman ito sa kanila ng pag-asa at pagtitiwala ang lubos sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin at ingatan. Ito po aming hiling sa pangalan ni Jesus, siya amin pong tagapagligtas. Amen. So mga ka-vlogger, maraming salamat po at mga kapatid sa inyong patuloy na panunood. Muli ako po si Brother Joel Padilla na patuloy na humihingi sa inyo na huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, press the notification bell para po sa mga susunod na update videos. And then, huwag niyo pong kalimutan din mag-like and then mag-share. Yun ang pinakagusto ko, yung mag-share po kayo. And then, komentaryo po, comment sa baba. Kung kayo po may mga komento kung paano ko pagandahin, ayusin ang ating vlog po. So muli, maraming salamat po at ako po nag-iwan ng isang kasabihan. Ang pananampalatayang walang gawa, ito ang tinatawag na patay na pananampalataya. Muli, maraming salamat po. Pagpalain po ng Panginoong Hesus ang bawat isa sa atin.